Tila isang mabagal na musika ang ipinatugtog ni Carmela habang sumasayaw siya sa tapat ng kamera ng cellphone niya. Ang sexy mo talaga, mahal. Tila excited na sambit ng boyfriend niyang si Alfred mula sa video call. Napangiti naman si Carmela at pinatay ang musika tsaka nagbihis ng kanyang damit. Oh, ayan na. Napagbigyan na kita sa gusto mo. Huwag ka na magtampo dahil lang sa hindi ko nasagot ang tawag mo. Marami kasing bisita si Madam kanina eh. Kaya na-busy ako. Ayos na, mahal. Nakabawi ka na ni sa wakas. Pero sa susunod, baka pwedeng kita na rin pati yung ibaba mo. Pilyong biro ni Alfred sa kanya. Napangiti naman si Carmela at kinilig pa siya sa request ng kanyang boyfriend. Ikaw naman, tsaka na yun. Kapag umuwi ako dyan sa Pilipinas, sulitin na lang natin pag uwi ko. Sige, mahal. Promise mo yan, ah. Excited na ako. 3 buwan na lang ay magkikita na tayo. Promise, mahal ko. Excited na rin ako. 2 taon na si Carmela sa Saudi bilang DH o domestic helper. 27 na siya at single siya noong mag-ibang bansa. Si Alfred ay nakilala niya lamang sa social media sa isang group page kung saan naroon ang mga OFW na single. Nakilala niya ito noong mga panahon na nangungulila siya sa kanyang mga magulang at kapatid. At ngayon ay mag-iisang taon na rin sila ni Alfred. Mabait at maalalahanin si Alfred na siyang pinakanagustuhan niya rito. Sa tuwing napapagod na siya ay ito lamang ang pumapawi sa pagod at lungkot niya. Kaya naman mabilis lang din nahulog ang loob niya para sa lalaki. Lumipas na nga ang 3 buwan at dumating na rin sa wakas ang pinakahihintay nilang pagkikita nila ni Alfred. Hindi niya ipinaalam sa kanyang mga magulang ang pag-uwi niya. Dahil balak niya magsama muna sila ni Alfred ng 1 linggo dahil kapwa sila sabik sa isa't isa. Alam mo, mahal, masayang masaya ako dahil nakasama na kita. Sulit na sulit talaga paghihintay ko sa'yo. Sambit ni Alfred habang yakap-yakap siya nito at nakahiga sila sa kama na walang saplot. Kasalukuyan na silang nasa hotel ngayon at napagsaluhan na nila ang init na nararamdaman nila sa isa't isa. Masaya rin ako, mahal ko. Grabe, ang galing mo pala. Tugon naman ni Carmela at nakangiti pa. Siyempre naman, ginalingan ko talaga para sa'yo. Ang tagal kaya kita hinintay at kinasabikan. Bolero ka talaga, mahal. Siya nga pala, hindi ba't ang mama mo ang kasama mo sa bahay niyo? Baka pwedeng doon muna ako. Kasi 2 days lang ang naibuk ko rito sa hotel. Bigla ay para nataranta si Alfred. Ha? Bakit naman 2 days lang kasi binook mo? Baka sa boses nito ang disiguradong pagtugon na para bang nag-aalanganan ito. Yun lang kasi ang available date nila. Bakit? Ayaw mo ba ako ipakilala sa mama mo? Hindi ba't mahigit 1 taon naman na tayo? Pero kahit minsan na hindi mo pa siya pinapakausap sa akin, ayaw mo bang makilala niya ako? Nakanguso at tila nagpapakit pa na tanong ni Carmela. Napakamot naman sa batok si Alfred. Hindi naman sa ayaw ko. Nabigla lang ako. At saka, kilala ka naman ni mama. Lagi nga kitang nikakwento sa kanya. Kaso kasi, short ang budget sa bahay ngayon. Hindi ba nabanggit ko na nag-a-apply ako doon sa factory na pinapasukan ng pinsan ko? Naalala bigla ni Carmela ang tungkol sa paghahanap nito ng trabaho. Nagpadala pa siya last month ng 10K kay Alfred para lang may panggastos at budget ito. Oo nga pala, kamusta na pala yung pag-apply mo? Kailan ka magsisimula? Nakapagpasa na ako ng mga requirements. Pero waiting pa ako sa tawag nila kung pasado ba ako sa medical para makapagsimula na ako ma-orient. Sigurado naman ako napapasa ka eh. Pero kakailanganin ko pa ng pang-budget. Wala kasi panggastos pa sa bahay. Mapapahiram mo ba ako? Ibabalik ko na lang kapag nakapasok at nakakasahod na ako. Alanganing umiti si Carmela. Oo, sige. Pahihiramin kita. Ayos na ba sa'yo ang 10K? Ipapaayos ko pa kasi ang kusina at 2nd floor ng bahay namin eh. O sige, ayos na rin yan kahit papaano. Salamat, mahal ko.
at hinalikan siya muli ni Alfred sa kanyang labi at pinagsaluhan nila muli ang init ng kanilang mga katawan. Kinabukasan ay nagising si Carmela na wala na sa kanyang tabi si Alfred. Nakita niya ang kanyang maleta na nakabukas at nakakalat ang mga gamit niya. Dali-dali siyang bumangon dahil sa kabang nararamdaman niya. Alfred? Alfred, nasaan ka? Nandiyan ka ba sa CR? Tanong niya, ngunit walang nagsasalita. Nagtungo siya sa CR, ngunit wala ng tao roon. Kinuha niya ang kanyang maleta at tinignan ang pera niya. Napailing siya nang makitang wala roon ang 20,000 cash na hawak niyang pera. Hindi maaari ito. Nag-umpisang bumagsak ang luha mula sa mga mata niya. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone sa ilalim ng unan niya at tinawagan ang numero ni Alfred. Ngunit, cannot be reached na iyon. Tinignan niya ang kanyang messenger, ngunit nakablock na siya at hindi na rin niya makita pa ang account ni Alfred. Unti-unti siyang napaupo sa kama at umiiyak habang nanginginig siya sa galit at sakit na nararamdaman niya. Hindi niya akala iiwanan siya ng ganito ni Alfred at nagawa pa siyang pagnakawan. Akala ko ay tunay niya akong mahal. Napakatanga ko para maniwala sa mga salita niya. Napakatanga ko para magtiwala sa lalaki sa FB ko lang nakilala. Mabuti na lang ang ibang pera niya ay nasa bank account niya. Wala siyang hawak na ATM at tanging online bank ang gamit niya. Kaya hindi natangay ni Alfred ang lahat ng pera niya. Wala na siyang nagawa pa, kundi ang ayusin na lamang ang sarili at umuwi na lamang sa kanila sa bahay nila sa Caloocan. Nagulat pa ang mama niya nang makita siya nito at halata sa kanyang itsura ang walang maayos sa tulog at mugto ang kanyang mga mata. Pinagpahinga muna siya nito at hindi na muna nagtanong sa kung anong nangyari sa kanya. Isang linggo siyang umiyak at hindi matanggap ang nangyari. Talagang mahal na mahal niya si Alfred dahil ito na rin ang lalaking una niyang minahal ng lubos. Hindi niya inakalang ito rin pala ang dudurog sa buo niyang pagkatao. Nang makaya na niyang aminin sa kanyang mama ang nangyari, ay ikinuwento na niya ito ang lahat ng nangyari. Katulad niya, nasaktan din ito sa nangyari sa kanya, ngunit wala namang ibang masisisi, kundi siya lang dahil nagtiwala siya kaagad. Ang perang natira sa kanya ay ginamit niya upang ilabas ang pamilya niya. Sinimulan na din ayusin ang kusina at second floor nila. Ginawa niyang abala ang sarili niya at nakipagbanding sa pamilya niya. Hindi na niya muli tinawagan pa si Alfred dahil hindi na siya umaasa magpaparamdam pa ito sa kanya. Isang araw, habang kumakain sila, ay nakaramdam siya na parabang hinahalukay ang sikmura niya. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kusina at doon ay sumuka. "Oh anak, ano nangyari sa'yo? Masama pang pakiramdam mo?" Tanong ng mama niya. Nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo bago sumagot. "Hindi ko po alam, ma. Nasuka ako na maamoy ko sinangag na kanin." Napaawang ang labi ng mama niya. "Diyos ko, Carmela! Anak, hindi kaya buntis ka?" Nagulat si Carmela sa sinabing iyon ng mama niya. Ngunit mas nanaig ang mga luha sa kanyang mga mata. They didn't use a protection, kaya may posibilidad na buntis nga siya. Ngunit para makasigurado ay nagpabili siya ng PT sa mama niya at nag-test siya. Mabilis lamang na may 2 guhit kaagad ang lumabas sa 3 pregnancy test na nilagyan niya ng ihi niya. Lumabas siya sa CR nang umiiyak at kaagad siyang niyakap ng mama niya. "Hoy Carmela! Carmela Diaz! Lumabas ka dyan!" Nahinto ang luha sa kanyang mga mata nang marinig ang malakas na sigaw na iyon mula sa labas ng kanilang bahay. "Sino yun, anak?" Tanong ng mama niya. Hindi ko po alam, ma." Para makasigurado ay binuksan nila ang pintuan tsaka lumabas. Nakita nila ang isang babae habang may kasama itong 2 teenager sa likuran nito. Isang babae at isang lalaki. "Ikaw ba si Carmela?" Galit itong tanong sa kanya. Ako nga. Sino po sila?" Kinakabahan niyang tanong. Sino ako? Sino ako?" Mabilis siyang sinugod ito at sinabunutan siya.
Ako lang naman ang asawa ni Alfred. Ikaw ang kabit niya, di ba? Ikaw ang babaeng inuuwian niya. Hayop ka! Mga agaw! Keditang Makati! Aray ko! Miss! Pilit siyang humihiwalay dito. Ngunit mahigpit ang pagkakakapit ito sa kanyang buhok. Tumulong na rin ang kanyang mama at mga kapatid upang ilayo sa kanya ang babae. Nagsilabasan na rin pati ang mga kapitbahay at kamag-anak nila sa kanilang bahay upang makichismis sa nangyayari sa kanila. Hindi ko alam na may asawa siya. Humahagulhol na siya sa pag-iyak. At isa pa, isang beses lang kami nagkita. Ninakawan niya pa ako ng pera. Simula noon na hindi ko na siya nakausap pa. Pagtanggol niya sa kanyang sarili. Hindi ako naniniwala sa iyong malandi ka! Galit pa rin itong sigaw at muli siyang sinugod at tinulak siya dahilan kung bakit siya natumba. Nakaramdam siya bigla ng pananakit sa kanyang puson at maya-maya pa ay naramdaman niya ang likidong umaagos mula sa kanyang kasalanan. Kinapa niya iyon gamit ang kanyang kamay. Mama, may dugo. Umiiyak at hindi niya makapaniwalang sambit nang makita ang dugo sa kamay niya. Diyos ko po! Tulong! Tulungan yung ate niyo at dalhin natin siya sa ospital. Umiiyak at natatarantang sambit ng mama niya sa kanyang mga kapatid. Natulala naman ang babae at tila natauhan sa ginawa nito. Binuhat si Carmela ng kanyang kapatid. Pero bago pa man sila kumilos, ay nagsalita siya muli sa babae. Maniwala ka. Hindi ko alam na may sariling pamilya si Alfred. Isinakay na siya sa tricycle at dali-dali pinaandar iyon ng kapatid niyang si Leo. May malapit na private hospital sa kanila, kaya naman nadala kaagad siya at nasuri. Doktora, kumusta po ang baby ko? Base sa isinagawang ultrasound, ay safe naman ang baby mo kahit nag-bleed ka. Ngunit kailangan mo magdoble ingat dahil mahina pa ang kapit ng baby mo. Ipapaabot ko na lang sa nurse ang mga gamot na kailangan mong inumin. Sa ngayon, just rest. Sambit ng doktora bago umalis, kaya naman nawala na ang pag-aalala niya. Hinimas niya ang kanyang tiyan habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, anak ko. Protektahan kita sa lahat. Kahit bunga ka pa ng pagkakamali ko. Patawad, anak. Sambit niya. Nang bumuti na ang kalagayan niya, ay lumabas na rin siya sa ospital. Inasikaso niya ang pag-file ng report kay Alfred at kinasuhan niya ito ng pagnanakaw. Nagharap din sila ng tunay nitong asawa sa police station. Napag-alamanan niya na nilayasan pala nito ang tunay na pamilya upang sumama sa ibang babae. At pangalan niya ang binanggit ni Alfred, kaya nakita ng mga ito ang social media account niya, pati address niya. Ipinakita naman niya lahat ng proof na talagang wala siyang alam at parehas lamang silang niloko ni Alfred. Ipinaglaban niya rin ang kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan na wala itong kasalanan at kamuntik na mawala sa kanya. Dahil doon ay nagkaroon siya ng protection order kung sakaling lumapit o puntahan pa siya ni Alfred at ng asawa nito ay kaagad na dadamputin ito ng mga pulis. Ilang buwan pa ang lumipas at nakakilala siyang muli ng lalaking napatibok muli ng kanyang puso. Si Richard ay classmate niya noong high school at isang born-again Christian. Tinanggap siya nito ng buo at walang halong pangungutya. At sa halip ay pinotektahan pa siya nito sa lahat ng basher at mga tao mapanghusga. Niligawan siya nito sa maayos sa paraan at tanggap din siya ng pamilya nito nang walang halong pagmamata o kung ano paman. Bago pa nga siya manganak ay nagpakasal sila. Mahal na mahal ko kayo ni Baby Rica. Bulong ni Richard habang nakatingin sila sa munting nilang anghel na mahimbing na natutulog. Mahal ka rin namin, Daddy. Thank you so much sa pagtanggap sa amin ni Baby. Maluha-luha at nakangiting tugon ni Carmela. Tunay na ang pagkakamali natin sa ating nakaraan ay hindi makapagsasabi ng ating future. Minsan man tayo nadapa, ngunit dapat ay magpatuloy pa rin. Ang bunga ng pagkakamali ay hindi nangangahulugang isang pagkakamali. Bagkus,
isa itong biyaya mula sa Diyos na dapat ay mahalin pa rin natin. At darating din talaga ang tamang tao para sa'yo sa tamang panahon at pagkakataon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!